Mga kaibigan, sa araw na ito dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at takot. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mahiwagang balon sa Quezon at ang mga kakaibang pangyayari na bumalot dito. Habang binabalikan ni Miguel ang mga kwento ng kanyang kapatid na si Carlo, natuklasan niyang totoo pala ang mga ito. Sa kanilang muling pagkikita, isang Halloween kwento ang ibinunyag ni Carlo, ang pagkawala ng kanyang kaibigang si Jake at ang nakakatakot na pagharap nila sa isang aswang. Si Miguel ay naglalakbay mula Makati papuntang Batangas sakay ng bus. Hawak ang kanyang laptop bag at nagmamasid sa labas ng bintana habang binabaybay ang mga palayan at kabundukan. Habang nakaupo, bumabalik sa kanyang alaala ang mga kwentong nakakatakot na ikinuwento ng kanyang kapatid na si Carlo noong bata pa sila. Napapangiti siya sa pag-aakalang gawa-gawa lamang ang mga ito. Grabe Carlo, ang dami mong kwento noon, bulong ni Miguel sa sarili. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Carlo na may dalang mga pasalubong mula sa probinsya. Kuya, ang tagal mong nawala sabi ni Carlo habang nagyakapan sila. Eto, may dala akong mga suman at kape. Tara, magmerienda tayo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi napigilan ni Miguel na tanungin si Carlo tungkol sa mga nakakatakot na kwento noong bata pa sila. Carlo, naalala mo ba yung mga kwento mo noon? Yung mga multo at aswang? Tanong ni Miguel habang kumakain ng suman. Sa kanyang pagkagulat, seryosong sinabi ni Carlo, Kuya, totoo lahat yon. May mga bagay na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Habang nagmemeryenda ng suman at kape sa kanilang balkonahe, nagsimula si Carlo ikwento ang kanilang paglipat sa isang maliit na bayan sa Quezon noong bata pa sila. Alam mo ba kuya, sa tapat ng bahay natin noon, may isang luma at madilim na bahay. Kilala yon sa buong bayan bilang pinamumugaran ng mga multo at iba pang kababalaghan, simula ni Carlo. Ikinuwento ni Carlo ang mga gabing naririnig nila ang mga kaluskos at bulong mula sa bahay na iyon, na tila may mga tao sa loob kahit wala naman. Nakakatakot talaga kuya, parang may mga naglalakad sa loob kahit wala naman tao, dagdag pa ni Carlo. Sinabi ni Carlo na makalipas ang ilang taon ay giniba ang bahay na nag-iwan lamang ng hagdanan at isang balon. Pero hindi lang yon kuya. Hindi lang yung bahay ang kakaiba, kundi pati na rin ang buong bayan. Maraming kwento ng mga nawawalang bata at mga kakaibang tunog tuwing gabi, pagtatapos ni Carlo. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang mga kwento ni Carlo. May isang partikular na kwento na nagbigay ng matinding takot sa kanilang magkakapatid. Hiniling ni Miguel na magkwento si Carlo ng isang partikular na kwento ng Halloween. Kaya ikinuwento ni Carlo ang tungkol kay Jake, ang kanyang matalik na kaibigan na misteryosong nawala. Alam mo kuya, simula ni Carlo, si Jake kasi laging may mga kalokohan. Siya yung tipong hindi natatakot sa kahit ano. Bad boy talaga yon, dagdag pa ni Carlo. Kahit anong sabihin ng mga matatanda, hindi siya natitinag. Lagi siyang may bagong pakulo, minsan nga pati ako nadadamay. Isang araw bigla na lamang nawala si Jake at walang makapagsabi kung saan siya napunta. Sobrang weird kuya, ani Carlo. Parang naglaho lang siya bigla. Wala man lang bakas. Lahat kami naghanap, pero wala talaga. Isang taon matapos itong mawala, muling nagpakita si Jake noong gabi ng Halloween. Nung gabing yon, nagulat kaming lahat. Bigla na lang siyang sumulpot. Parang walang nangyari. Kwento ni Carlo habang kitang-kita sa mukha niya ang takot at pag-aalinlangan na naramdaman ng kanilang mga kababata. Ngunit si Carlo ay natuwa at agad na sumama kay Jake, hindi alintana ang takot ng iba. Siyempre, best friend ko yun kuya. Kahit medyo nakakatakot, sumama pa rin ako. Hindi ko naisip kung ano man ang nangyari sa kanya nung nawala siya.
Habang naglalakad sila, nagtanong si Carlo, "Jake, saan ka ba galing? Bakit bigla ka na lang nawala?" Ngunit ngumiti lang si Jake at sinabing, "Mamaya na Carlo, may masaya akong laro para sa atin." Noong gabing yon ng Halloween, mag-isa si Carlo sa bahay nang dumating si Jake at inaya siyang maglaro ng Halloween Chicken. Isang pagsubok ng tapang kung saan titingnan nila kung sino ang makakatagal sa labas ng pinakamatagal. "Game ka ba, Carlo?" tanong ni Jake habang nakangiti ng malapad. "Siyempre game," sagot ni Carlo kahit medyo kinakabahan. Nagtungo sila sa isang lokal na parke sa bayan kung saan nagsimulang kumilos ng kakaiba si Jake. Paulit-ulit siyang nagtatanong ng oras at tila may hinahanap na hindi nakikita ni Carlo. "Anong oras na ba, Carlo?" tanong ni Jake. "Bakit, Jake? May hinihintay ka ba?" sagot ni Carlo habang palingalinga sa paligid. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ni Carlo ang kakaibang lamig at takot na bumabalot sa kanila, na tila may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. "Jake, parang may nakatingin sa atin," bulong ni Carlo. "Wala yan, Carlo. Huwag kang matakot," sagot ni Jake pero halata sa boses niya na may kaba rin siya. Biglang nagkaroon ng malakas na kaluskos mula sa mga puno at nagulat si Carlo nang makita ang anino ng isang malaking nilalang sa di kalayuan. "Jake, ano yon?" sigaw ni Carlo habang napapaatras. "Wala yan, Carlo. Tara na, umalis na tayo dito," sagot ni Jake pero halata ang takot sa kanyang mga mata. Habang nagmamadali silang umalis, naramdaman ni Carlo ang malamig na hangin na parang humahabol sa kanila. "Jake, bilisan mo," sigaw ni Carlo habang tumatakbo. "Sige, Carlo, huwag kang lilingon," sagot ni Jake habang patuloy silang tumatakbo papalayo sa parke. Nang makarating sila sa bahay ni Carlo, agad niyang nilock ang pinto at nagtatago sa likod nito. "Jake, anong gagawin natin?" tanong ni Carlo habang nanginginig sa takot. "Huwag kang mag-alala, Carlo. Basta huwag kang lalabas," sagot ni Jake habang nakikinig sa mga yabag at ungol ng nilalang na tila naglalakad palapit sa kanilang bahay. Ano kaya ang mangyayari kina Carlo at Jake sa susunod? Pagsapit ng hating gabi, tahimik na naglakad sina Carlo at Jake sa madilim na parke. Biglang huminto si Jake at sa nanginginig na boses, binigkas niya ang babala tungkol sa aswang. "Carlo, alam mo ba ang kwento ng aswang? Sila ang nagpaparusa sa mga taong nasa labas pa ng hating gabi tuwing Halloween," sabi ni Jake. Ang mga matay nagliliwanag sa takot. "Biro mo ba yan, Jake?" tanong ni Carlo, pilit na pinapatawa ang sarili, pero ramdam niya ang lamig na bumabalot sa paligid nila. "Bakit ako magbibiro? Seryoso ako, Carlo," sagot ni Jake, na biglang napatigil nang makita ang isang misteryosong liwanag mula sa kagubatan. "Ayun na, nakita ko ang aswang," sigaw niya, sabay takbo palayo. Nagpanik si Carlo at tumakbo rin, mabilis na nauna kay Jake. Pagdating niya sa bahay, agad niyang nilock ang pinto, iniwan si Jake sa labas. Habang nagtatago sa likod ng pinto, narinig niya ang mga yabag at ungol ng isang nilalang na tila naglalakad palapit sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay parang dagundong sa kanyang dibdib at ang mga unggol ay parang mga bulong ng kamatayan. "Jake, nasan ka na?" bulong ni Carlo sa sarili, nanginginig sa takot. Biglang narinig niya ang sigaw ni Jake, ngunit nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya lang ay ang mga damit ni Jake at isang kalabasa sa harap ng bahay. Hindi na muling nakita si Jake. Hanggang ngayon, hindi sigurado si Carlo kung ito ay isang prank lamang o totoong nakatagpo nila ang aswang. "Grabe, Carlo, parang pelikula lang," biro ni Miguel, pilit na pinapakalma ang kapatid. Pero seryoso si Carlo, iginiit niyang totoo ang kwento at inamin na mayroon siyang phobia na tinatawag na pumpkinophobia,
ang takot na maging kalabasa. Napaisip si Miguel at sa pagkakataong ito, hindi na niya basta-basta itatapon ang mga kwento ni Carlo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Miguel ang isang kalabasa sa kanilang bakuran na tila nakatingin sa kanila. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapakita na hindi lahat ng biro ay dapat gawing biro, lalo na pagdating sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim, baka may nakatingin sa inyo.